Mga ikaduhang ginikanan or principal sponsors ang inyong presensya karon nagpasabot sa inyong paningkamot sa paglakaw uban kanila diha sa pagtuo, diha sa kaalam o sa pagampo. So ako nag-awhag kaninyo, principal sponsors, atubangan sa Dios nga ipalig-on ninyo kining kaminyoon pinaagi sa inyong matinud-anon nga pagampo. Hatagi sila og Dios nun nga mga tambag nga nakabase sa Biblia o sa kasulatan. Dasiga ang magtiayon sa panag-uli kung sila magkabangi o pahinumdumi sila sa ilang mga panaan kung muabot sa ilang kinabuhi ang mga pagsulay. Himuan ninyo ang inyong mga pulong sa kamaturan, isip mga ikaduhang ginikanan. Dili lamang sa pag-uyon, himuan ninyo ang inyong kinabuhi usab nga ehemplo o paningingnan sa pagkamatinud-anon sa pakigsaan. An example of your life as being faithful to your promises, to your spouses. Ug labaw sa tanan, mga principal sponsors, itudlo ninyo si Ryan o si Risi kanunay ngadto kang Kristo, nga siya lamang ang makapalig-on sa tanan na kaminyoon. Kung makita karon atong mga dungog, mabasa, mga inila nga mga tao sa katilingban pan makaguol atong mabati nga nagbulag, no? After many years of marriage, ang nahitabo magbulag. Kaysa ko nang ikaingon, isip mga tao, we cannot expect on our own strength to be faithful to the end. That's why every one of us needs the Lord Jesus Christ. We need the grace of God, the enabling power of God aron masustain ang atong kaminyoon. Nangingon si Solomon sa Ecclesiastes 4, verses 9 to 10, mas maayo ang duha kaysa usa. Kay kung mahulog ang usa, ang iyang kauban mupabarog kaniya. Sa ilang kahimtang, sa ilang nga relasyon, tulo. Si Risi, si Ryan, o si Ginoong Hesukristo. Mao kana siya ang sikreto sa usa ka lig-on nga kaminyoon. Akong gitawag ang coin bearer. These coins, or aras, no, as we call this, are a symbol that everything we possess belongs first to God. So kini nga salapi nagsimbolo ng tanan natong gipanag-iyan ni kinabuhia, unang-una iyaa sa Dios. Inyo ang pulong sa Ginoo that every good and perfect gift comes from heaven, from the Father of lights, where there is no shadow of turning. So again, ako ang pahinumdom sa magtiayon nga kining salapi simbolo nga ang tanan nga atong nabatunan ini kinabuhia, una iyaa sa Dios. This signify that husband and wife will steward the blessings the Lord provides. So ang magtiayon mga piniyanan lang data sa Dios sa iyang mga panalangin, not for selfish gain, tungod kay dili ni inyo, so dili ni nato gamiton sa atong hinako nga tuyo, but as partners in faith. Nga mahimo mo partner diha sa pagtuo and mission of the Lord. Together you are called to honor God with your resources. Build a household of wisdom and serve Christ with generous heart. So himuon ninyo karon ang inyong vows to each other. Ryan will make his vow regarding Risi, kining aras, timaan nga ang tanan nga grasya o panalangin gikan sa Ginoo. Nagasaad ko nga maningkamot uban sa pagkamatinumanon, magdumala sa panimalay, uban sa kaalam ug pagkamaubsanon,
Dili magkupot og butang labaw kang Kristo ug mag-alagad sa Ginoo uban kanimo isip kauban sa pagdumala sa iyang mga panalangin. Sama nga si Kristo naghalad sa iyang kaugalingon alang sa simbahan, dili lang ko naghatag og panabang pinansyal, apan naghatag sa akong kasing-kasing sa gugma, akong kamot sa pagserbisyo ug akong kinabuhi diha sa kasabutan uban kanimo alang sa himaya sa Dios. Ryan, gidawat nako kini nga aras dili ingon nga anag-iya kundi ingon nga katungdanan natong duha isip gisaligan sa Ginoo. Nagkasaad ko nga maglakaw kuyog kanimo diha sa kaalang mahimong kauban sa pagdumala sa panimalay sa pagtuo ug muhupot sa matag panalangin nga gihatag sa Dios uban sa pagpasalamat ug grasya niya. Let us pray. Father God, from your hand come riches and honor, and you reign over all. Mong pagampo Ginoo nga imong panalanginan kini magtiayon, that they may honor you with their resources, giving freely as they have freely received. Make their home a place of wisdom, contentment, and generosity, for the sake of Christ, our Lord. Amen. Alihog maglingkod ang magtiayon. Let us now proceed to the Unity Candle ceremony. The Unity Candle symbolizes two lives. Ang kilid-kilid lang. The Unity Candle symbolizes two lives, made one by God's covenant grace, not by human affection alone. So kini nga mga kandila nagsimbolo og duha ka kinabuhi, si Ryan o si Rizzy. Duha ka kinabuhi nga pinaagi sa pakigsaad nga grasya sa Dios. Iyang gihiusa ining adlaw. Marriage is not merely a union of two individuals, but a covenant work of God. No, atong hinumduman nato ni nga kaminyoon, dili lang ni siya panig-ipon sa duha ka magtiayon, kundi trabaho ni sa Dios. Gitawag ni covenant work. Mo kanunay nagsimbolo sa relasyon sa Dios o sa iyang simbahan o sa iyang iglesia. Nagingon ang Mark 10:9, what God has joined together, let no man separate. Ang gihiusa sa Dios, kinahanglan walay tawo nga mubulag niini. Just as God said in the beginning, the two shall become one flesh. Genesis 2:24. Ang duha mahimong usa. This unity is not created by emotion, tradition, or society, but this unity is God joining man and woman by His own authority. That's why ang kasal gitawag og holy matrimony. Ngano man nga balaan ang kasal? Because God is involved in this relationship. That's why we call this holy, because God is involved in marriage. Two smaller candles represent the bride and the groom, unique and distinct individuals, created and gifted by God with different strengths, personalities, and callings. They now use these two lights to ignite one larger candle, no? Kining dako nga kandila sa tunga, signifying pagpamatuod that they are no longer living for themselves alone, but their lives, their dreams, and purposes are now joined under Christ. They remain distinct persons, yet united in one covenant life. So the central candle symbolizes
kandila sa sentro, nagsimbolo that Christ is now the light of their home. Jesus said, I am the light of the world. A Christian marriage is not united by romantic passion or human promises alone, but united by Christ shining in them, through them, and over them. At this point, Ryan and Reese will now light the unity candle at the center. So by lighting the central candle, no, kaning gidagkota na ang kandila sa tunga, Reese and Ryan declare that their life together is now united under God's covenant grace. So ang inyo karon nga kinabuhi nag-simbolo na nahiusa na kamo ilalom sa pakigsaad sa Dios uban ang iyang grasya. The central candle reminds us that Christ is the light of this marriage. No? Kini nga central candle nagrepresentar ni Kristo nga maoy magdanag sa ilang kaminyoon. As long as Christ is their light, their home will never walk in darkness. Bisan kita tanan nga dunay mga panimalay. Kung naa si Kristo sa atong mga panimalay, ang atong mga panimalay dili maglakaw sa kangit-ngit. Ang atong mga anak, magiyahan sila sa dalan nga matarong. Ako gihangiyo ang magtiayon sa pag-kneel down. We'll now come to the veil and call ceremony. Akong itawag ang veil, sponsor. The veil symbolizes God's covering of grace over husband and wife. No? Kining bilo, dili na siya ordinaryo nga apil sa ritual sa kaminyoon, kundi nagsimbolo sa pagtabon sa Dios nini mag-asawa. In the Bible, covering is a sign of protection, a sign of purity and belongingness to God. So, daghan kayo nga kaulugan na importante ang bilo. Sa Biblia, ang bilo maoy sinyalis sa panalipod sa Dios, sa pagkabalaan sa Dios, o sa pagpadag-iya sa Dios sa inyong mga kinabuhi. God covered Adam and Eve with garments when they fall into sin. Sa diyang si Adan o si Iba, in Genesis, sa diyang nakasala sila sa Diyos, ilang na realize na hubo dahil sila. So ang Ginoo nagkuha og tapis nga gitabon kanila. May soon kato nga simbolo sa Genesis nga sa ginaan sa Ginoo ang iyang mga binuhat. Si Adan ug si Iba ang iyang gibuhat sama sa iyang dagway. Ang atong unang mga ginikanan tungod silang sala, nahimo silang naked before the Lord. So kinahanglan ang tao nga mimulag sa Dios sa ginaan sa Ginoo. May isuon ang kinabuhi walay katapusan. Ang kinabuhing dayon
makaplagan lamang dili sa atong pagkareliyoso, dili sa atong pagkahinimbahon, dili sa atong pagkamahinatagon sa uban, kay atong minatarong nga kinagalingon nga pagkamatarong dili manawat sa Dios. Kay ang Dios balaan og perpekto. Ang iyang gikinahanglan perpekto og hingpit nga pagkamatarong. Ug walay usa nato nga makahimo nini. Apan adunay gipadala ang Ginoo. Nasa dihang niani sa kalibutan, natawo siya nga walay sala bago lang nato giselebrar ang Pasko. Miabot ang Emmanuel. Gitawag siya og Jesus. Ang meaning sa Jesus, Savior of His people. He will save His people from sin. Kaya kitang tanan, luwasonon kita, gikan sa sala. O kini, nga Kristo, ang batang Jesus, wala magpabiling bata, kundi midako siya. O nag-alagad siya. Nagsunod siya nga matinud-anon, obedient perfectly sa balaod sa Dios nga iyang amahan. Gisunod niya sa iyang tibuok kinabuhi. Nahimo siyang masinugtanon sa kabubuton. Ug miadto siya sa cross. Aron siya ang mulukat kanimo kanako gikan sa umaabot nga hukom sa Dios sa sala. So the veil represents the blood of the Lord Jesus Christ. Ang bilo nagrepresentar ni sa pagtabon sa Dios sa atong mga sala. Nahimo siyang propitiation, gitawag na sa theology. Nahimo siyang halad nga makapapas o makatabon sa atong mga sala. Nga ang atong sala mahimo ng pabor sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Ginoong Kristo. That's why the gospel of Jesus Christ is called Ebanghelyo. What do you mean by Ebanghelyo? Maayong balita, good news. Why? Kaya kung ang tao walay Kristo, bad news ang imong kinabuhi. If you have not surrendered your life to the Lord Jesus Christ, you are in bad situation. Kaya kung unsay imong status, imong kinabuhi, samtang buhi pa ka, kung wala kay Kristo, inikamatay nimo, human sa kamatayon, wala gihapon kay Kristo. Layo kagikan sa presensya sa manlulumas sa kalibutan. Dito sa cross, sa dihang bilansang si Ginoong Kristo, doon ay duha ka kriminal sa iyang kilid. Ang usa ka kriminal, nagbiyay-biyay kay Jesus ug mingon, kung tinuod kang manluluwas, luwasan imong kagalingon ug kami. If you are the Messiah, save yourself and us. No, grabe gyud ka. Mocking yun siya. Apan ang usa ka kriminal mingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Are you not afraid of God? We deserve our penalty because we are criminals. Ningon siya, wala ba ka mahadlok sa Dios? Kita angayan lang ta silutan kay tukma man kini sa atong binuhatan. Mga igsoon, kada usa nato nanginahanglan ta ni Ginoong Kristo. Kay atong gikinahanglan ang iyang pagkamatarong. Aron sa dihang mahiusa ang tao, maghinulskol sa imong sala, imong biyaan imong sala, mo surrender ka sa Ginoong Kristo, iya kang suluban sa iyang pagkamatarong. His righteousness will be imputed to your life. Ngayon, nagtanaw, panahon nga hukman ka, doon na kay abogado. Pagtindog nimo, mayon ang Ginoo ni Ryan, Ryan Pellegrino, nganong ako man kang pasudlon sa langit. I-review ang kinabuhi ni Ryan. Daghan po si Ryan na himong mayo, daghan po siya na himong mga sikrito nga mga sala. O kining tanan nakita sa Dios. Dili ta makalikay sa mata sa Dios. Nagyon ang pulong sa Ginoo. God will never slumber, will never sleep. Ang Dios dili magduka, dili matulog. Makita sa iyang duha ka mata ang tanan tong gibuhat sa dayag ug sa tago. That's why mga igsoon, the gospel should be preached. Kay daghang mga tao nga isalikway, lain sila tinuuhan, lahi po nga mo. No. Nagingon si Jesus Christ, exclusive ang claim ni Jesus Christ. Nagingon siya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nagingon si Jesus Christ. Walay laing dalan pa ingon sa langit. Walay laing dalan pa ingon sa man, kundi si Ginoong Kristo na. Ang kriminal, walay laing misaligan.
si Ginoong Jesucristo lang. So in marriage, the husband becomes God's instrument of protective love. Diya sa kaminyoon, ang bana, mahimo kang veil. Ikaw mahimong instrumento aron manalipod sa imong mga asawa. So kita mga bana, mga instrumento ta sa Dios nga mahimo tang veil, mahimo tang panalipod sa atong mga asawa. And the wife willingly places herself under the husband's loving care as unto the Lord. Naging ng Ephesians 5:22. So ang mga asawa diya sa kaminyoon magpailalom nga willing sa pagdumala sa ilang mga bana. Sama nga sila nagpailalom sa pagdumala sa gugma sa Ginoo. So the veil teaches that marriage is not naked independence, but marriage is a covered partnership. Indot kayo. Nang kaminyoon di ay, dili lang ni gawas nun ka, gusto ka sagun sa imong buhaton. No. Because marriage, according to the Bible, is not naked independence, but covered partnership, a union under God's gracious protection. Ang atong kaminyoon, mga igsoon, aron mulungtad, aron magmalipayon, magmalinawon, naka-align ta sa kabubuton sa Dios, kinahanglan nato si Ginoong Jesucristo. Kay siya ang veil, siya ang magtabol sa atong mga relasyon. Ako gitawag ang cord sponsors. The cord represents the covenant bond that cannot be broken because God binds the couple together. So kining cord nga gitawag yugal nagrepresenta sa covenant bond, no, kaning pakigsaad sa Dios sa iyang katawhan nga dili mabungkag nganuman kay ang Dios mao'y nagbugkos sa kaminyoon. A cord of 3 strands is not quickly broken, as I said earlier. In biblical covenant, God binds His people to Himself. So ang cord, nag-signify ni, nagpasabot ni, nga kita, kung doon na kay Kristo, gibugkos ta sa Dios sa iyang kagalingon. Jeremiah 31:33 says, I will be their God, and they will be my people. Nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Nindot kayo ang mga meaning sa ceremony. Ang court, nagpahinumdum nato ni nga ang Dios mo'y nagbugkos sa iyang katawhan ngadto sa iyang kaugalingon. The cord symbolizes that God Himself is the third strand in this union. Again, as I emphasize. Sa kaminyoon, si Kristo ang nagbugkos, ikatulo siya nga party sa kaminyoon. And He is the one who strengthens the marriage. Human love may weaken. Kining tinawhanon nga gugma usahay muhupas ni. Diba? Kita mga dugay-dugay na siguro nga kaminyoon pila na katuig. Na mga panahon nga muhupas. Kaya nga naman, tinawhanon na itong kusog. Dili ito makahimo. Munang nanginanglan ta sa grasya sa Ginoo. Tinawat nga, dili lang, nitambong ta sa kasal, ni Resi o ni Ryan, kung dili, nadungog na to, nga nag-exulti ang Diyos atong mga kasing-kasing. I know. Because the Word of God is alive. God will speak to you through His Word. That's why we are reading the Word. Everything that we're doing here is based on the Bible. Wala may magtumutumo og mga pulong ani kundi gibase nato tanan sa Biblia. Kay nasayod ni ng Biblia is authoritative. Alive, active. Ang pulong sa Ginoo. So again, ningon ang Ginoo, I will be their God and they will be my people. So this is the symbol, this is the significance of the cord. Mo ni siya bugpuson sa Dios ang iyang katawhan ngadto sa iyang kaugalingon. God Himself in this union is the third strand who will strengthen this relationship.
So nining puntuhan ng igsoon akong hangyo ang best man o kuhaon ang certificate, marriage certificate, signing. Pagtagaan silang ballpen, pirmahan ang then after pagpirmahan sa mga principal sponsors. Samtang mamati ta og sa kaawit, Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark by the side of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning, losing, and trying, we'll be together. then followed by the pay sponsors. And just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. I will be here, we'll be together. 'Cause I will be here. Kung yung mga parents o mga principal sponsors nga matindog alang sa atong pagampo sa magtiayon. Ngayon mo, dari sa likod nila, the parents and the principal sponsors. Pagampo kita alang ni Ryan o ni Rizzy. Ginoo nga mong Dios nga balaan among pagampo Ginoo nga imong panalanginan kini imong mga anak nga imong gibugkos diha sa kaminyoon, ingon nga kining mga ginikanan ug mga saksi nagahatag usab sa ilang panalangin ngadto kanila. Sama sa imong pagsangkap sa ilang ginikanan, kami nag-ampo nga imo usab ipadangat ang imong panalangin ngadto kang Ryan ug ni Rizzy pinagi sa imong gugma nga gipakitambitan diha sa among Ginoong Jesucristo. Among paghinaot nga ang imong grasya magpalig-on kanila ug maghatag sa kadasig sa ilang pag-atubang nining laing hugna sa kinabuhi ingon nga magtiayon. Nagampo sab kami Ginoo nga ang panimalay nga ila unyang tukuron o mugnaon mapuno sa imong kalinaw, sa imong kalipay ug labaw sa tanan sa imong presensya. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo ning tanan among gitugyan. Amen. Mahimo nga mga ginikanan sponsors mobalik sa ilang mga lingkuranan. So mga kaigsunan, diyan ni Kristo, natapos na ang atong seremonyas sa kasal. By the authority of God's word and the laws of this land, I now pronounce you, Ryan and Rizzy, husband and wife. What God has joined together, let no one separate. And you may seal the covenant of marriage with a sweet kiss. Samtang mamati ta sa
manindot nga mga awit. You may now kiss the bride, Mr. Ryan. Palakpakan na to, Maison. Palakpakan na to. Ladies and gentlemen, it is my joy to present to you Mr. and Mrs. Ryan and Rizzy Pellegrino. Mabuhay! May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace through Jesus Christ our Lord. Amen. Natapos na ang kasal. Pasalamatan na to ang Ginoo. Ako gihangyo si Pastor Mel for the closing prayer. Tayo manalangin. Mahabaging Diyos, puno kami sa kagalakan para ikipasalamatan sa naganap po na kasal na aming kapatid, Brother Ryan, Sister Rizzy. Kayo po ang pinakaunang naging saksi ng lahat ng ito. Kaya naman po nararapat na kayo aming pasalamatan. Maraming salamat po sa inyong itinatawag na kasal, sa inyong ipinakitang covenant love, sa inyong pagiging modelo, Panginoong Kristo. Lord, ang lahat ng narinig namin kanina, napawang katotohanan. Taos puso sana manatili sa mga puso at aming mga buhay. Dalangin namin ngayon na mag-asawang ito ay magpatuloy sa bagong buhay na kayo po ang sentro ng kanilang buhay. Kayo palagi maparangalan, kayo palagi tinatakbuhan. Kasama ng kanilang mga magulang, kami ng kanilang pangalawang magulang, Lord, sama-sama kami bigkisin sa isang panampalataya, sa isang pagtitiwala, sa isang pag-asa na kayo lamang po ang tanging aming pwedeng takbuhan. Nawa sa iyong pagwahiwalay ngayon, dalangin namin kasama ka, ang iyong panalangin, ang iyong pagpapala, ang iyong mga basbas, ang iyong pag-iingat sa aming lahat. Lord, mapuno nawa ang bawat isa sa amin ng kaligayahan, dulot ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ama, kayo sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng maburing parangal sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am.